Dalawa ang sugatan sa sunog na sumiklab sa isang transit hub sa Valenzuela. Damay sa sunog ang ilang bahay pati stalls ng kalapit na Tiangge. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez. Mag-aalas 6 ng umaga nang sumiklab ang sunog sa Valenzuela Gateway Complex sa Paso de Blas, Valenzuela. Tanaw mula sa North Luzon Expressway ang makapal at maitim na usok mula sa nasusunog na complex. Sa cellphone video na ito, makikita ang apoy sa ilan sa stalls ng Tiangge sa lugar. Dahil lona lang ang naghihiwalay sa mga stall, mabilis kumalat ang apoy. Kanya-kanyang sagip ng mga paninda ang stall owners. Karamihan sa kanila, wala nang naisalba. Napahagulgol na lang si Lani Olarve na may-ari ng isang tindahan sa complex dahil nasunog ang kanilang pangkabuhayan. Yun po ang pangkabuhayan ninyo. Opo. Ano ang gagawin natin ngayon? Di pa po namin alam eh. Ang gwardyang si Larry Tulay naalarma dahil katabi mismo ng pinagtatrabahuhang bangko ang mga nasusunog na stall. Bigla pong may pumutok na wiring dun sa parking ng motor namin. Nung dumating po yung isang fire volunteer, tinawag ko po yung fire volunteer para pinapostingan ko po dito sa branch namin para hindi na po kumalat dito. Dalawa po ang napaulat na nasugatan sa sunog dito sa Valenzuela Gateway Complex. Ito'y matapos silang madikitan ng nasusunog na lona. Agad naman silang dinala sa Valenzuela Medical Center para malapatan ng paunang lunas. Nasa 50 truck ng bumbero ang nagtulong-tulong para maapula ang apoy. Ang involved po dito sir is mostly mercantile po eh. Halo din po. Mga damit, tsinelas, and mga food stalls. Napaghandaan naman po namin. Yung water interruption po ngayon sa Valenzuela is napaghandaan naman po. Nadamay rin ang ilang katabing bahay. Nawala ng tirahan ang 7 pamilya o 35 individual. Inaasikaso na sila ng City Social Welfare and Development Office. Dakong alas 7:11 nang makontrol ang sunog. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Hihilingin ng kampo ng pamilya ni Rene Baterbonia sa Department of Justice na ilagay sa Immigration Lookout Bulletin Order si Ateneo Men's Basketball Team Head Coach Tab Baldwin. Ayon sa abogado ng pamilya na si Attorney Israelito Torion, ito'y para tiyaking tuloy-tuloy ang investigasyon sa pagkalunod ni Baterbonia at teammate na si Divine Adili sa Dipakulaw, Aurora nitong Lunes. Sabi rin ni Torion, mamayang gabi, dadalhin ang labi ni Baterbonia sa Davao kung saan siya nagtapos ng high school. Tsaka itutuloy ang burol sa hometown ni Baterbonia sa Agusan del Sur. Ang pamilya naman ni Adili, hiniling na maiuwi pabalik ng Nigeria ang kanyang labi. Iimbestigahan na rin ng National Bureau of Investigation ang pagkamatay ng Ateneo men's basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Idinitalya naman ng Aurora Provincial Police ang ilang nangyari sa team building bago malunod ang dalawang atletang estudyante. Balitang hatid ni Maris Umali. Ang pananaghoy ng nagluluksang ina, narinig hanggang labas ng kwarto. Hindi humuhupa ang sakit na nararamdaman ni Rovelyn sa pagkawala ng anak na si Rene Baterbonia. Umiyak ako kasi sinabi nila na aksidente lang daw, and then hingi din sila ng sorry sa akin. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Bigyan nyo na lang ako ng clear na yung parang explanation na maano ko sa sarili ko, matanggap ko na aksidente lang talaga. Nasa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City ang labi ng namayapang atleta. Kasama sa mga bumisita ang mga kapwa niya atleta sa Ateneo Blue Eagles. Napakasakit kasi teammates ko siya sa Davao. Para ko na siyang brother eh. Napakabait kasi ni Bobet. Tapos yun, nung nalaman namin gano'n ang nangyayari sa kanya. Nakuha na sa drone video na ito ng Aurora MDRRMO ang mga sandali ng maiahon sa pagkalunod sa dagat nitong Lunes si Rene at si Divine Adili.
Naroon sila noon sa isang resort sa Dipaculao, Aurora para sa team building ng varsity basketball team ng Ateneo de Manila University. Makikitang pinagtulungan silang madalas dalampasigan matapos matagpuan sa mas malalim na bahagi ng dagat. Nakausap din ng ina ni Baterbonia ang mga coach mula sa Ateneo Blue Eagles. Paliwanag daw nila. 40 daw yun nangyari. Tapos 30 minutes din po yung naahon daw yung anak ko, 30 minutes. So, and then, nabalitaan nila ako is 1 hour pa. Sabi lang sa akin nga, ako po si Coach Epok. Then, yung anak mo po ay naaksidente, si Rene, naaksidente po siya, nalunod. Nakukulangan daw siya sa paliwanag ng Ateneo. May kulang sa explanation nila. Pero hintayin ko na lang muna yung ibang coaches na para ma-explain nila sa akin kung ano talaga ang nangyari. Nabanggit ni Rovelyn na may mga weights daw na nilagay sa kamay at paa ng anak na posibleng ikinalunod. Tinanong din daw nila ito sa mga coach. Wala daw linagay dito na mga weights. Wala. Sabi niya. And then, aksidente lang daw talaga yung nangyari. Sinabi ko lang sa kanila nga, aksidente yung nangyari dahil sa kakulangan nyo. Kasi, punta kayo dun, wala kayong rescuer, may medic daw sila per first aid lang, ganyan. And then 30 to 20 minutes ang dito sa beds hanggang patungo sa ospital. Siyempre layo na. Tinanong ko coach to coach kung ano ba. Sabi nila wala naman daw. Walang weights na nilagay sa mga players. Sa pagsusuri ng mga otoridad sa labi ni Baterbonia, malinaw daw ang mismo ikinamatay niya. Lumalabas po na asphyxia by drowning. Ibig sabihin, naubusan siya ng hininga dahil sa pagkalunod. Inaabangan pa ang resulta ng pagsusuri sa labi ni Adili. Lumabas din sa investigasyon na sa hanggang bewang na lalim ng tubig ang team building ng koponan, pero napunta sila sa biglang lalim na bahagi ng dagat at hinampas ng malalakas na alon. Doon nawala sina Baterbonia at Adili at natagpuan pagkalipas ng 30 hanggang 40 minuto, 5 dipa mula sa baybayin. Sabi ng PNP, lumayo ng 300 metro mula sa tapat ng resort ang team activity, kahit pinayuhan umano sila ng resort management na sa tapat ng resort gawin ang aktibidad. Nung unang dating po nila, nag-uusap po sila na ito yung kondisyon ng dagat natin dito sa tapat ng resort ay safe dyan, mababaw dyan. Alam natin ang sitwasyon ng dagat dyan. Pero po, gaya nga po na sinabi ko, yung pong team ay gusto ay po silang humingi pa sila na huwag silang pakialam sa gagawin nila activity. Batay sa mga affidavit ng mga nagbigay ng first aid, walang nakikitang foul play ang Aurora Police. Base po sa affidavit ng lifeguard, wala akong napansin na pabigat sa paa, kamay o katawan ng player. So yun po yung sabi ng lifeguard. Sabi naman po ng tiga MDRRM mo ng Dipaculao, walang anumang pasa sa kanyang katawan nang siya ay aming binigyan ng punong lunas. Ang sinasabi po ng police parang wala naman daw kung pasa. Pero kayo po ba personally, after seeing your son, nakita niyo po ba talagang may mga pasa? May pasa siya dito, sa likod, sa kamay, sa paa. May pasa siya. Yun lang. Tiniyak ng PNP na walang sisinuhin sa ginagawang investigasyon. As to the negligence of anybody or yung liability po ng kasinumang partido, ay ito po yung malalaman natin once the investigation has been completed. Kasama sa mga naka-question ngayon ay kung ano ba talaga ang ginagawa sa training. Lalo sa paglutang ng mga dati ng interview sa iba-ibang naging basketball player ng Ateneo. Pero wild yun. Wild talaga, wild. Sa 2022 interview na ito halimbawa ng Shoot First podcast ay tinanong sina Gian Mamuyak at Tyler Tio tungkol sa kanilang naging training camp sa Aurora. Parehong probinsya kung saan namatay din sa training sina Baterbonia at Adili. Balita ko talaga may isang, baka nga yun, parang training camp yun dating. So, morning. Iba pa tayo. Iba pa yun. Parang sundalo daw talaga, bro. Ano yung ibig sabihin nung parang narinig ko na pang sundalo? Walang basketball dun. As in, Bootcamp, walang basket, walang bola. Wild! Dagat lang tsaka buhangin. Yep. No cellphone.
Sa hiwalay na podcast, tinawag ng dati ring Ateneo player na si SJ Belangel ang ginawa nila sa Aurora bilang deadly training, kung saan utak na lang ang gagana at ang katawan hindi na. Hell Week naman ang tawag dito ni ex-Ateneo player Sean Ildefonso nang makapanayam din sa ibang podcast. Inatasan na rin ng DOJ ang NBI na bumuo ng task force para imbestigahan ang pagkamatay ng 2 atleta. NBI ang tutukoy kung may sapat na basehan para irekomenda ang pagsampa ng reklamo sa DOJ. Ang Philippine Sports Commission kasama ang iba pang organisasyon magbibigay raw ng tig 250,000 pesos na tulong sa pamilya ng 2 nasawing atleta. Iimbitahan din daw nila ang Ateneo para magbigay linaw sa nangyari. I don't think it's prudent right now to rush, and besides may initially ang first line na namin is really through the representatives, no, to hear their side. May protocol kaming sinusunod eh. What is important po is now we are given the opportunity to review saan ba yung mga loopholes sa bawat patakaran ng bawat ahensya. May gawagawin po tayong aksyon. As I speak, I've coordinated with Secretary John Vic Rimulya. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA News. Sa iba pang balita, mga kapuso, maayos na panahon naman po ang aasahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong Huwebes. Pero ayon sa Pag-asa, posible pa rin ang local thunderstorms, lalo mamayang hapon o gabi. Ulang dulot naman ng hanging habagat ang bubuhos sa western section ng Northern Luzon. Nakataas po ngayon ang thunderstorm watch dito sa Metro Manila, pati sa Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Posible ang pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat hanggang mamayang 10:00 ng gabi. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng light to moderate rain sa halos buong bansa sa mga susunod na oras. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Kaya ihanda po ang mga panangga sa ulan at maging alerto sa baha at pagguho ng lupa. Pasintabi po sa mga kumakain, isang fetus ang natagpuan sa basurahan ng katapat ng isang simbahan sa Maynila. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Mag-aalas 4 ng madaling araw kahapon nang huminto ang lalaking nakabisikleta sa isang basurahan sa Jesus Street sa Pandacan, Maynila. Habang kinakalkal ang mga basura, isang kulay itim na plastic bag ang kanyang binuksan. Tila nagulat ang lalaki sa nakita at agad siyang lumayo. Ilang saglit lang, may kita ng ilang pulis at mga tao na mayroong sinisilip sa basurahan. Ang nakita pala ng lalaking nakabisikleta, isang fetus na nasa kahon ng sapatos. Dito sa basurahan na ito natagpuan ang fetus. Kung mapapansin ninyo, katapat lamang ito ng simbahan ng Santo Niño de Pandacan. Actually, may gender na siya. Male yung gender niya. Tapos siguro approximately nasa 5 to 6 months na po. Sabi ng barangay, hindi pa nila tiyak kung sino ang nagtapon sa fetus. Naikipag-ugnayan din daw sila sa punerarya para sa maayos na paglilibing. Na-turn over na sa homicide section ng MPD ang kaso. Patuloy ang kanilang investigasyon para matukoy ang ina at ang nagtapon sa fetus na maharap sa karampatang reklamo. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Apat na 47 ang huling bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon po yan sa pinakabagong datos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Mahigit 600 ang naiulat na sugatan at 31 ang nawawala. Base naman po sa 9 AM monitoring ng PHIVOX, 3,600 aftershocks ang naitala matapos ang lindol nito pong Lunes. Pinakamalakas na aftershock ay magnitude 6.4, mahigit 1 oras pagkatapos ng main shock. Pinakamahina naman ang magnitude 1.2 na aftershock. Ilang araw matapos ang magnitude 7.8 na lindol, nasa parking lot pa rin, imbis na nasa loob ang mga pasyente ng Glan Provincial Hospital. Nauubusan na rin ng anti-tetanus shots para sa mga sugatan sa lindol. Balitang hatid ni Maki Polido.
Mula sa ere, kita kung paanong nabali ng magnitude 7.8 na lindol ang Sapu-Masla Bridge sa Malapatan, Sarangani. Sa aerial survey ng PHIVOLCS, kita rin ang pinsala sa dike at mga gumuho o di kaya'y tumagilid na bahay. Para makabiyahe na ang mga sasakyan hanggang sa bayan ng Glan, target na maayos ang kalsadang nabiyak at tila hiniwa-hiwa ang semento. Dahil ginagawa na raw ng DPWH yung portion ng highway na nagkabiyak-biyak ay pinagbabawalan dumaan kahit na mga tao, hindi lamang mga sasakyan. So para makarating tayo, lampas nun, para malampasan natin, kailangan sumakay tayo ng bangka. Nagdeklara na ng state of calamity ang buong lalawigan ng Sarangani para magamit ang emergency funds at mapabilis ang relief efforts. Tulong na kailangan ng maraming biktima ng lindol, gaya ni Julito na sa gilid ng kalsada muna natutulog matapos sirain ng lindol ang kanilang bahay. Hintay pa rin ang tulong, wala mang matulong pa na tanggap namin. Pagkain at saka tubig, walang mainom. 3 araw na ring naghihintay ng kahit kaunting tulong si Ronald Zubel. Gustuhin mang kumita, wala namang nag-aarkila ng kanyang bangka mula ng lumindol. Sa oras na maubos ang kanilang 5 kilong bigas, wala na raw siyang maipapakain sa 3 niyang anak. Lapit na maubos, ma'am. Kunti na lang. Yan na ang problema, may kasi hindi kami kamanap-buhay kasi ganito ngayon, ma'am. May lindol, wala namang trabaho. Importante lang, ma'am. Bigas lang, ma'am. Saka tubig. Yan lang, ma'am. Sumtulugan ng anak namin. Sabi ng lokal na pamahalaan ng Glan, pahirapan talaga ang pagdating ng relief goods, kaya't hinihintay nilang maayos ang kalsada para mapabilis ang pagdating ng tulong. Sa mga naghihintay ng tulong, naiintindihan namin sa humingi lang kami ng pasyensya. Kami gusto talaga namin makarating agad. Pero naiintindihan naman natin na hindi talaga natin mapabilis kasi yung daan wala. Pati matitirhan, malaking hamon para sa maraming biktima ng lindol. Nasa 20 bahay yung dating nakatirik sa gilid ng bundok na ito dito sa bayan ng Glan sa probinsya ng Sarangani. Pero dahil dun sa lindol, sira na lahat ng mga bahay. Itong bahay nga na ito nahulog na dun sa gitna kung saan nabiyak yung lupa. Dito dati nakatira ang pamilya ni Maricel Poncardas. Hindi po namin alam kung ano yung mangyayari kasi wala naman kami mapupuntahan. Dito lang kami naninirahan sa wala rin kaming sariling lupa kasi. Bahala na po ang Panginoon. Nag-aalala na rin ang mga doktor sa Rural Health Unit dahil naubusan na sila ng anti-tetanus shot. Sa mga cases na nakita namin, ma'am, may mga patients talaga kami na makapunta dito na for example may mga deep wounds. Yun kasi kailangan talaga yung mabigyan ng anti-tetanus para hindi mag-fester yung infection. Yung delikado kasi sa tetanus is kapag bababa yan sa lungs, magkakaroon ng respiratory arrest yung patient. Hindi siya makakahinga. Sa Glan Provincial Hospital, nagtitiis pa rin sa init ang mga pasyenteng nasa parking lot pa rin dahil hindi pa cleared ang hospital building. Our OR is non-operational. Our laboratory is non-operational. And we don't have the consultants because our consultants comes from Jansan area, anesthesiology. They could not come here because the road is non-passable. No, so these patients need to be airlifted or by sea ambulance or whatever ay available that for them to be transferred to higher facility. Isa si Cambria sa 3 araw nang naghihintay na mailipat ng ibang ospital. May malalim na sugat siya sa ulo at dislocated din ang kanyang kanang paa matapos madaganan ng pader nang tumama ang lindol. Mahirap talaga, ma'am. Pero tiniis ko na lang ang hirap para madala ako sa ospital. Isang Sarangani sa mga pinangakuan ni Pangulong Bongbong Marcos ng tulong sa kanyang pagbisita sa General Santos City. Ayon sa Pangulo, 50,000 pisong tulong ang matatanggap ng mga namatayan sa lindol. Those areas naman na hindi kayang pasukin ng mga sasakyan para sa mga engineer natin, para sa mga magbubuo ulit ng mga sistema natin, ay yung relief goods nakapag-deliver na tayo, nag-helicopter na tayo, places like Glan na hindi pa hanggang ngayon, walang road passages. Isa sa mga binisita ng Pangulo ang napinsalang outpatient facility building ng St. Elizabeth Hospital. Kita pa ang mga gumuhong semento mula sa pader ng gusali na nagtamo rin ng mga malalaking bitak kaya di na raw mapapakinabangan.
Nagpunta rin ang Pangulo sa Romana at Charon Integrated School sa Barangay Kalumpang at sa General Santos City National High School. Yung mga engineer ay papasok na para i-assess kung ano ba yung parte ng building na pwede pang gamitin, ano yung hindi na talaga pwede. Kailangan pabagsakin yung buong building, mabigyan tayo ng impormasyon tungkol dyan. Ayon sa DepEd, mahigit 1,000 pampublikong paaralan sa 5 rehiyon ang nagtamo ng pinsala dahil sa magnitude 7.8 na lindol. Nauna nang iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na suspendido until further notice ang klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Mahirap sabihin, no? Kasi sa Gensan pa lang ang napupunta at yung Kalatig Bayan. Yung mga malalayong lugar, hindi pa nga naaabot. So nag-a-assess pa tayo ng damages sa ibang lugar, sa ibang classrooms. Pero mukhang tatagal din to ng ilang buwan dahil nasa evacuation centers din yung iba. Yung iba walang mauwian, so pati teachers damay dito. Maki Pulidon nagbabalita para sa GMA News. Update po tayo sa ipinapaabot na tulong ng GMA Kapuso Foundation sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Makakausap po natin si GMA Kapuso Foundation EVP COO Ricky Escudero Katibog. Magandang umaga, Ma'am Ricky. Hello there, Connie. Magandang umaga din. Opo, kamusta na yung ating ginagawang relief efforts po dyan sa Kapuso Foundation sa mga naapektuhan po ng lindol sa Mindanao? Okay naman. By the grace of God, nakapasok na kami sa Glan, which is one of the worst hit areas by the quake. Ngayon, report lang ako ng mabilis. June 9, doon kami nag-umpisa. Doon muna kami sa Sitio Intake sa Barangay Mabuhay, General Santos City. Kasi kadarating namin dyan nung hapon Nung gabi, nag-umpisa na kaagad kami. 300 families na bigyan natin. Day 2, yan yung kahapon. June 10, Glan, Sarangani. Yun talaga ang medyo talagang nangangailangan talaga yung mga tao doon. Dahil sabay dumating ang GMA Kapuso Foundation at saka DSWD. Tapos pinilit talaga namin sa GMA-KF na makadistribute kasi lahat ng mga tao nasa plaza. At gutom na gutom sila. Parang talagang it was a really, desperate situation. So 1,500 families ang nabigyan natin ng relief goods. Ngayong day 3, magpupunta kami sa 3 barangay sa General Santos City. Tapos magbibigay din kami dyan sa Malapatan sa Sarangani. So all in all, ang total beneficiaries ng GMA-KF dito sa first wave pa lang ito, ng aming Operation Bayanihan dito sa Sarangani, affected by the quake, nasa 5,000 families tayo, Connie. But definitely magkaka-second wave pa tayo at ire-report namin yan agad. Pero batay po sa inyong monitoring sa mga nakita ho, ano pa yung mga kinakailangan ngayon ng mga residente doon? We are looking at a situation na there are some areas like itong Glan, Sarangani, the roads are destroyed. Sira ang mga daan, ang highway. The best way to travel will be by sea. Ang GMA Kapuso Foundation, buti na lang, may mga volunteers, yung mga guardians, kasama namin sa pagre-repack. Tapos, alam mo, ang katulong namin sa pagdala ng relief goods, fishing boat. Itong Marcael Sea Ventures Corporation, nagpahiram ng fishing boat, libre yan, at kaya kami nakapunta kaagad dyan sa Glan. Dahil hindi talaga, si Maki nga nung isang araw, nung first day, nagre-report, hirap na hirap talaga makatawid. Mag-isa si Maki. Lalo na kami, may dala-dala kaming toneto-niladang relief goods. So, ang problema dyan is nasiraan na sila ng bahay, hindi sila makapasok dun sa homes nila, walang evacuation center sa Glan, As per yung report ni Maki, sabi nung mayor, nasira daw sa isang earthquake noong 2023, hindi pa natatayo ulit. So lahat sila ngayon nandun sa plaza, nakatent, na provided by DSWD, at nandun lang sila nag-aantay. Kasi, talagang nasira yung buhay nila lahat sira. So, that's why we really need to make sure na aid is delivered fast. Hindi lang yung kakainin nila, kailangan din yung mga mattresses, yung mga kumot,
at saka yung yung more than the basic, no? Because yung bahay nila talagang nasira. So walang merong iba kaming nakausap, Connie, wala na rescue, walang nasalba. Oo. Okay. So wala, lahat ng appliances, lahat ng mga panluto, ganyan, wala talagang natira. Kaya ready to eat food. Importante din na makadala tayo doon. Oo. Ma'am Ricky, we understand na talagang may tent city na nga ngayon dyan. At sa inyo pong, syempre, ang ere natin, may pagkakataon para manawagan sa mga manonood para sa maiaambag pa nila na inyo pong tulong para sa kanilang mga, syempre, mga kababayan po natin dyan ngayon. Oo, maraming salamat sa opportunity, Connie. Nakikiusap ako sa ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon. Please, I know ang hirap-hirap din ng buhay para sa lahat, pero kailangan talaga natin tulungan ng SOCSARGEN, lalo na yung mga nasa hard-hit areas dyan sa Sarangani. So kung pwede po kayong mag-donate, monetary donations are really appreciated right now kasi ang GMA Kapuso Foundation may mga suppliers na may abilidad na mag-deliver straight dun sa affected areas. So please go to the official FB page of GMA Kapuso Foundation. Yan yung may blue check. At nandyan po yung ating mga bank account numbers at saka ang ating online donation portals na will make it easy for you to donate. So lahat ng mga Pilipino na nakikinig sa atin ngayon, pati yung mga OFWs natin abroad, ang GMA Kapuso Foundation ay bukas at makaaasa po kayo na yung tulong na ibibigay nyo ay makakarating. Maraming salamat, ma'am. At syempre, dalangin din namin na ligtas ho kayo na makapagbigay ng tulong dyan. Sampu na mga kasamahan natin. Maraming salamat, Connie. Magsi-second wave kami. Baka makasama na ako doon. Apo. Maraming salamat, GMA Kapuso Foundation EVP COO Ricky Escudero Katibog.